buhay natin. At sa umagang ito, napakapalad po natin, nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging kabahagi po sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito, sa ating family camp. At nung una pong inilapit sa akin ni Brother David na mag-share ako ng maging kabahagi po sa family camp, ay malaking challenge po sa part ko na makapagbahagi ng salita ng Diyos na magamit ng Panginoon. Ang tema po natin, the Lord of our family, ang Diyos ng ating pamilya. At hindi kahit po sa atin, meron naman tayong kaalaman sa Biblia, pero habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo nating nakikilala at lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya sa umagang ito, inanyahan ko pong bawat isa na tayo po muna ay tumayo at lalapit tayo sa presensya at sa luklukan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus at pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa ganitong klaseng gawain na ibinigay niyo po sa lugar na ito. Salamat po sa mga pamilyang nandito. Salamat din po sa pamilyang ibinigay niyo po sa amin. Dalangin po namin, Lord, na ang mga salita na aming mapag-aralan sa umagang ito ay magsilbing pundasyon po sa aming pamilya, Panginoon. At nawa ay malugod po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang tema po ng ating camp ngayon ay ang Diyos ng aming pamilya. Maliwanag po yan, pero paano po natin maibabahagi yung importansya, yung kahalagahan? Higit sa lahat, paano po natin maunawaan yung tamang pananampalataya sa isang pamilya? Ano ba ang tamang pananampalataya sa isang pamilya? Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa ating text, sa Deuteronomy chapter 6. Ito pong 1-3 na i-discuss na po ito ni Brother David kahapon. At punong-puno po ng kayamanan yung salita ng Diyos. Pero dito po tayo mag-umpisa sa talatang versikulo 6, talatang 4, pataas hanggang 9. Yan. Kung makikita niyo po dyan sa inyong mga talata, babasahin ko po, umpisa po sa verse 4 na po, kasi nabasa na po ni Brother David kahapon yung 1-3. Dito po tayo sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Verse 6 po, verse 5, verse 6, and these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. Ibig sabihin, hindi sinabi sa salita ng Diyos na ilagay sa isipan, ilagay sa kaalaman. Kundi sinabi ng Diyos, ilagay daw sa puso. Mahalaga talaga ang puso. Ano? Verse 7 po, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Yan, maliwanag po, hindi sa kapitbahay, sa anak. Oo. And thou shalt talk to them with thou sitting in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bend them for a sign upon thy hand, and they shall be frontlets between thy eyes. And verse 9 po, and thou shalt write them upon the posts of thy house and of thy gates. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Upo po kayo. At
Kung makikita po natin, maraming talata sa Biblia na nagsasabi tungkol sa pamilya. Pero, ang text pong ito, nung panahon po ni Moses, na-discuss na po sa inyo ni Brother David kahapon, yung mga unang henerasyon, wala na po, patay na po yun eh. Yung mga unang henerasyon, hindi nila kilala ang Diyos. Alam nila may commandments ang Diyos, pero malayo sila sa Diyos, hindi nila kilala eh. Kung titingnan mo po yung text na binasa natin, kung bumaba ka doon sa chapter 5 at verse 5, may namagitan sa mga Israelita at sa Diyos. Sino yun? Si Moses. Bago binigay ng Diyos ang kanyang commandments, mayroong taong namamagitan sa mga tao sa bayan ng Israel at sa Diyos. Sa loob po ng tahanan, mahalaga po yung may namamagitan sa Diyos at sa ating mga anak. Sino po yun? Tayo pong mga magulang. Tayo po. Tayo pong mga magulang. Sinabi po sa Proverbs chapter 22 verse 6, di ba? Train up the child in the way he should go. Kasi pag lumaki siya, hindi niya pwedeng kalimutan yun eh. Itinuro mo sa kanya, maliit pa siya. Habang siya nalaki, tinuturuan mo siya. Para paglaki niya, hindi niya makalimutan. Higit sa lahat yung Diyos sa buhay niya. At dito po sa pangyayaring ito, kaya sinabi ito, Hear, O Israel! Kabuuhan. Di ba? Sinabi yan ng Panginoon yung mga Israelita. At ganoon din sa pamilya. Makinig ka, magulang! Yan. The Lord of our home. Ang Diyos ng ating pamilya. Ating diinan ng konti, makinig ka, magulang. Makinig ka, magulang. At doon sa pangyayari ito, between the Lord and the people of Israel, merong isang namamagitan. At sa loob po ng tahanan, dapat po merong namamagitan sa ating mga anak at sa Diyos. At yun po ay ang magulang. At dito po sa pangyayaring ito, mismo si Moses, siya yung naghikayat, siya yung nag-encourage na ang mga kawan, mga tao, mga kababayan niya na lumapit sa Diyos. Alam mo, sa loob po ng tahanan, kung gusto po natin magkaroon ng tamang pananampalataya ang ating mga anak, sinabi sa James chapter 4 verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Sa loob po ng tahanan, kung gusto natin magkaroon ng tamang pananampalataya ang ating mga anak, tayo mismo na namamagitan, tayo mismo na mga anak, ang mag-aakay, magdadala sa ating mga anak sa Panginoon. Tayo po ang magdala sa kanila sa Panginoon. Walang iba. Kasi kung ang mga anak natin, hindi natin dadalhin sa Panginoon, lalayo sila. Lalayo sila sa Panginoon. At pag ang mga anak natin ay lumayo sa Panginoon, ano mangyayari sa buhay nila? Yeah. Ang mundo ang magbibigay ng hindi magandang impluwensya sa ating mga anak. Sari-saring basura sa kalsada, sari-saring basura na nahahagip ng mga anak natin. Dito po sa pangyayaring ito, hindi likas po na minsan sa kaisipan ng tao na ang kanilang pananampalataya ay nakabase lang po sa kanilang pagkaunawa sa sarili. May pananampalataya man ako, okay na yun eh. Pero yung pananampalatayang yun, hindi siya
i-exercise sa loob ng tahanan. Hindi siya na-exercise. Dito po dinidiinan ng salita ng Diyos, base doon sa ang Diyos ng ating pamilya. Ang topic ko po sa subtopic dito ay maibahagi ang kahalagahan at importansya ng makadiyos na pamana. Makadiyos na pamana. Una, paano magkaroon ng tamang pananampalataya sa loob ng tahanan? Kailangan po ng isang tagapamagitan. At yun po tayo, mga magulang. Tayo po. Hindi natin pwedeng iasa sa kapitbahay yung ating mga anak. Natuturuan yan ng tama? No. Hindi natin iaasa ang ating mga anak sa mga kaibigan. Anong ituturo nila niyan? Tayo mismo na mga nakakilala sa Diyos, kagaya kay Moses, inilapit niya sa Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Diyos marinig ng mga tao kung ano yung kanyang utos. At ganoon din sa loob ng tahanan. Gusto ng Diyos marinig ng Diyos sa mga magulang mismo na itinuturo yung kanyang mga utos sa loob ng tahanan. Maaaring masabi natin na bakit kaya na dito sa talatang ito na kailangan palang ilapit ko yung mga anak ko sa Panginoon. Draw nigh unto God and He will draw nigh to you. Dahil pag ang mga anak natin ay lumayo sa Panginoon, saan lalapit yan? Sa barkada? Sa tingin mo kaya ang mga barkada may tuturong mabuti sa ating mga anak? Kayo po ang makakasagot niyan. Lalapit kaya yan sa mga taong sabihin nating tuturuan siya ng tama? Nakakalungkot po isipin na ang mga bata ngayon pagdating sa Panginoon wala silang masasagot. Basta alam nila may Diyos. Yun lang. Hindi nila kilala ang Diyos nila. Nakakaawa po ang sitwasyon sa kasalukuyang panahon ngayon. Napakapalad po tayo dahil sa iglesyang ito, ang salita ng Diyos ay naihahayag ng ayos. Dahil sa iba pong iglesia, ang salita ng Diyos ay take it for granted. Walang bigat ang salita ng Diyos. Salamat tayo. Dahil meron tayong Diyos na laging nagpapaalala. Ito po pinapaalala. Dahil yung commandments ng Panginoon, ibinigay na sa mga unang henerasyon. At yung pangalawang henerasyon, hindi na nila na unawaan yung mga salitang yon. Kaya nakipag-ugnayan uli ang Diyos kay Moses sa pangalawang pagkakataon. Nakipag-ugnayan. Kasi nakita ng Diyos, una po, sa panahon ngayon, ang kaisipan ng mga kabataan, 100%, ako sinasabi ko po sa inyo, 100%. Kasi lagi ako diyan sa kalsada ngayon, lalo po ako ay namamasada. Pag ang kabataan, mabigyan ko ng kunting Bible verse, wala kuya, marami akong pupuntahan. Kuya, saka na yan Wala sa kaisipan nila. Wala sa kaisipan ng kabataan. Nabigyan mo lang ng kunting uwang sa kaisipan nila na lumapit sa Diyos. Wala. Kaya dito po, kaya po ang unang naibahagi po natin sa inyo na maibahagi ang kahalagahan at importansya ng makadiyos na pamana sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pananampalataya sa ating mga anak. Sa anong paraan? Una, ilapit natin sa Diyos ang ating mga anak. Ilapit natin, mga mahal ko sa buhay. Kung gusto natin na ang ating anak ay mapaganda ang buhay, ilapit natin sila sa Diyos. Wala tayong makukuha sa mundo. Wala tayong makukuha sa mundo. Ang mundo ay pasama ng pasama. Sinabi sa Biblia, in the last days, yan, makikita niyo po yan.
At nakakalungkot po dahil ang pamilya na hindi nilalapit ang anak sa Diyos at lumalayo sa Diyos, nakakagawa ng masama. Bigyan ko po kayo ng isang illustration. Mga last 4 months, mayroon pong nangyari sa lugar ng Bukidnon na mayroong isang pamilya minasaker. Pinatay ang ama, ang ina, pati ang kapatid. At doon sa pangyayaring yun, ewan ko pa, narinig nyo, nabasa nyo, nakita nyo. Pinatay ang buong pamilya. Pinatay. At ang may naiwan, isa lang, yung isa niyang anak na lalaki. At habang iniimbestigahan ng pulis, kalaunan lumabas na ang pumatay sa kanyang sariling pamilya ay yung sarili niyang anak. Base sa investigasyon ng pulis at base din sa confession nung pumatay yung anak. At alam niyo po ang dahilan? Napakasimpleng dahilan. Dahil pinigilan ng ama na gamitin yung motor nagawa ng bata na pumatay ng sarili niyang ama, ina, kapatid sa loob ng tahanan. Yan ang isang larawan na pag ang isang anak na hindi natin inilalapit sa Diyos, basura ang nakukuha sa labas at yun ang kinahinatnan. Pinatay niya kanyang magulang. Nakita niyo po ba yung isang senaryo? Napakalungkot, napakasiklap. Na dapat yung batang yun, kung ang magulang niya ay tinuruan yung batang yun na lumapit sa Diyos at magkaroon ng takot sa Panginoon, ay hindi niya magagawang patayin ang sarili niyang pamilya. Kaya una po sa lahat, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, mga magulang na nandito nakikinig, ang unang gawin natin kung bakit dapat tayo magkaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos, una po ay ilalapit natin sa Diyos ang ating mga anak. Dahil kung inilalapit natin sa Diyos yung mga anak natin, ang Diyos mismo ang kikilos sa buhay ng mga anak natin. Oh, makakakilos ng Diyos sa buhay ng mga anak natin. Diba? Lagi natin sinasabi, pinagpipray natin yung mga anak natin. Pinagpipray natin. Pinagpipray natin. Pero ang mahalaga po sa pagpipray natin sa mga anak natin, ay meron tayo, bilang magulang na mamagitan tayo, i-guide natin yung ating mga anak. Malaki po ang role ng magulang. Malaki po. Dahil dito po sa senaryo ni Moses at ang Diyos, malaki po ang role ni Moses dito. Dahil kung wala si Moses, hindi madala sa Panginoon yung mga kababayan niya, yung mga angkan, yung mga taga-Israel. Yung role niya bilang tagapanguna sa bayan ng Israel. At ganoon din sa pamilya, sa loob ng pamilya. Malaki po ang role ng magulang. Nako, I know marami kayong mga kakilalang mga magulang na ang mga anak. Marami. At kung titingnan mo rito sa verse 5, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Oo. With all thine heart. With all thy soul and with all thy might. Bakit sa dami-dami namang parts ng isang tao, sa dami-dami namang bahagi ng isang tao, bakit dinidiinan ng Diyos yung puso ng tao? Di ba? Dahil sinabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang puso daw ay mandaraya sa lahat ng bagay. At dinidiinan ng Diyos dito na mahalin daw ang Diyos ng buong puso. Kaya sa loob po ng tahanan, sa loob po ng pamilya,
kung gusto po natin magkaroon ng tamang pananampalataya sa loob ng tahanan, turuan po natin ang ating mga anak na mahalin ang Diyos. Mahalin ang Diyos. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ay mas mahal pa ng kabataan ang gadgets. Totoo po yan. Kahit yung mga anak ko, nire-review ko yan. Mas mahal nila yung gadget kaysa sa Panginoon. Kasi minsan, sinasaway ko yan. Ito, wala na sa linyada yan. Basa kayo ng Biblia. Manalangin kayo, mag-pray kayo, huwag niyong kalimutan. I keep on reminding my son. Dahil, tagapamamagitan tayo sa Diyos at sa ating mga anak. Ganon din naman si Moses, tagapamamagitan siya. At sa loob po ng tahanan, kung makikita mo dito sa point number 1, yun yung draw nigh to God. Ilapit natin sa Diyos. Pangalawa, hayaan natin na matuto yung mga anak natin na mahalin ang Diyos sa buhay nila. Turuan natin. Wala na kasi yung kwan eh. Wala na yan halaga. Wala nang timbang yan. Sa pamilya ng mga tao hindi nakakilala sa Diyos. Wala nang timbang yan. Wala na yan timbang. Walang halaga, walang bigat. Tayo, napaligiran tayo ng mga hindi mananampalataya sa paligid natin, sa kapitbahay natin. Marami tayong mga neighbors na hindi mananampalataya. Pero wala na yung bigat na mahalin ang Diyos. Wala na. Wala kang makikita sa kanila. They are more on what? They are more on worldly things. Oo. Nakakaawa po. Naawa po ako sa kanila. More on kwan sila. More on pangarap. More on wishes na gusto ko na ang pamilya ko ganito. Gusto ko na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Wala kang makita na, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Dahil siya yung nagbigay sa atin ng, una sa lahat, yung hininga natin, yung buhay natin. Yung hininga natin. Pag natin kalimutan ang Diyos, mahalin mga kapatid. Siguro, yung sabi ni Pastor Ansel kahapon, yung preaching niya, di ba? Pag nagbigay tayo ng isang bagay sa ating nililigawan, gusto natin bago, di ba? Gusto natin special yun, talagang first class. Di ba? Totoo man yun. Nangyayari yun, literal. Ginagawa ng tao yun. Pero, pagdating sa pag-ibig sa Panginoon, napakalamig yung reaksyon ng tao. At sa loob po ng tahanan, kung gusto natin magkaroon ng tamang pananampalataya, ang ating mga anak ay dapat turuan natin silang magmahal sa Panginoon. Yan po ang pangalawang points na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Dahil, bakit puso? Kaya dinidiinan lagi ko bakit puso, di ba? Dahil sa Matthew 5:5, mismo, kung tingnan niyo po ang inyong Biblia, gusto ko pong makita niyo na mismo po ang salita ng Diyos, nagsasabi, si Jesus Christ nagsasabi, 5:8 pala, 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad daw yung mapalad daw yung mayabang ang puso. Mapalad daw yung lagi kang, di ba? Boastful. No. Sinabi dito, mapalad ang may malinis na puso. At yun po ang ituturo natin sa ating mga anak. Na hindi lang nila mahalin ang Diyos, kundi magkaroon sila ng malinis na puso para makita nila ang Diyos sa buhay nila. Para makita nila. Kasi pag ang puso ng anak natin ay puro marumi sa harapan ng Diyos, hindi nila maisip na makita ang Diyos. Ang naiisip nila puro material na bagay. Pera,
Material na bagay, gusto ko nito, gusto ko ganyan. Ibili mo ako mama ganito, ibili mo ako ganyan papa. Dahil wala yun. Wala yung malinis na puso. Hindi lamang turuan sila magmahal sa Panginoon, turuan sila na ang kanilang puso malinis, laging malinis sa paningin ng Panginoon. Ano pa? Matthew chapter 6 verse 27. Kaya tayo nag-aaral, turuan natin. Matthew chapter 6 verse 27. Ayun lang po ha. Talaga, hindi ko na... Psalms pala, Psalms 32. Pasensya na. Psalms 32. Yan. Psalms 32 po. Malingat na siguro ako, di ko na masyado na nakita yung medyo gabi na, wala pang ilaw sa amin. Pasensya na po, at medyo nalingat ako doon sa verse na pinag-aralan ko kagabi. Verse 8 also, teka muna ha. Ito, nalingat ako dito sa aking kung titingnan niyo po mga kapatid na ang sinabi kasi dito, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, and I will guide thee with my own eye. Doon po sa bagay na ito po, ay kaya po ito na interconnect doon sa ating text ngayon na gusto natin magkaroon ng tamang pananampalataya sa ating tahanan. Una, ilapit natin sila sa Diyos. Pangalawa, turuan natin sila magmahal sa Diyos. Kasi ito po, kung makikita po natin dito, kasi po ang mata ng Panginoon nakatingin sa kanila. Nakatingin sa kanila. Siguro naman may mga magulang na nandito ngayon, gusto natin, sino bang gustong magulang na ang iyong mga anak ay mapaniwala? Diba? Taas nga ang kamay, sino magulang na gusto ko ang anak ko ay magiging kilala sa lipunan? Ano pagiging kilala? Pagiging kilalang sanggano? Magiging kilalang pasaway sa lipunan? Diba? Walang ganong magulang. Ang nais lagi ng magulang na mapabuti ang kanyang anak. Mapabuti ang kanyang anak. Kaya napakaganda po yung tema natin ang Diyos ng ating pamilya. Di ba? At binigay sa akin subtopic ni Brother David, maibahagi ang kalagahan o importansya ng makadiyos na pamana. Ibahagi natin sa anong paraan. Una nga, magkaroon ng tamang pananampalataya. Dahil sa loob ng tahanan, kung walang tamang pananampalataya, magulo ang tahanan. Magulo ang tahanan. Sa pagkakaroon ng tamang pananampalataya, una, turuan natin sila na ilapit sa Diyos. Pangalawa, turuan natin sila na mahalin ang Diyos sa buhay nila. At dito po yung subtopic number 2, yung aplikasyon, yung obserbasyon, at paggawa ng mga natutunan natin sa pananampalataya. Paano natin yun i-apply sa buhay natin? Bilang magulang, bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya. Paano natin i-apply yun sa loob ng ating tahanan? Diba? Diba? Nag-iisip kayo, ano kaya? Paano kaya? Merong pamantayan ang Diyos sa mga bagay na ito. May pamantayan ng Diyos. Buksan niyo po ang inyong Biblia. Tingnan niyo po dyan. Sa verse 6, tingnan niyo po dyan. Tingnan niyo po, Deuteronomy chapter 6, verse 6.
Ito po yung pamantayan ng Diyos sa loob ng tahanan. Na ito po ang pwede nating i-apply, pwede nating gawin sa loob ng ating tahanan, lalo sa mga magulang. Di ba? In verse 6 po, nakalagay po diyan, and these words, maliwanag po yun, salita po ang sinabi ng Panginoon. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, and these words, tinuturuan tayo ng Diyos na gawin ito. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Anong pinapagawa ng Diyos sa atin? Na pwede natin gawin sa loob ng tahanan natin upang magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa ating tahanan. Anong ating gagawin? Yan. Lagi naman sinasabi yung lagi, train up the child the way should go. Yan, tuturuan daw natin yung bata na maliit pa, habang paglaki niya, hindi niya malilimutan. Ano pa? Psalms 119 verse 105, di ba? Siguro naman may mga Bible kayo, alam nyo yan. Di ba? Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Diba? Ano pa? May mga pangako sa Diyos. Pero yung mabigat, yung kwan eh. Ang mabigat, di ba? In verse number 6, pinapagawa sa atin ng Diyos sa loob ng tahanan na ituro sa ating mga anak tungkol sa kanyang kautusan. Ang pinapagawa ng Diyos sa bawat pamilya, ito mga young people, one day, darating ang araw kung kami wala na sa mundong ito, wala na si pastor, wala na ang mga tatay natin sa pananampalataya, kayo ay mga, sabihin natin, stable na, mag-aasawa na, ito yung ituturo nyo sa inyong mga anak at sa susunod pang mga henerasyon. Inutusan tayo ng Diyos na gawin ito. Ano ito? In verse 6, dapat ituro natin sa ating mga anak tungkol sa kanyang kautusan. Ano yung kautusan ng Diyos? Di ba? Hawak-hawak natin ang Biblia. Hawak-hawak natin ang Biblia. Pero, mabigat po ang Biblia. Mabigat ang nilalaman ng Biblia. Mabigat. And 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito po yung kahalagahan. Ituro daw sa ating mga anak ang kautusan ng Diyos sa anong paraan. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Oh, tingnan niyo sa inyong mga Biblia. Baka sabihin niyo na si Brother Raymond nagagawa-gawang kwento. Buksan niyo ang Biblia niyo para makita niyo po kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. Oh. Na ituro daw sa ating mga anak ang kanyang mga kautusan. At ano magiging resulta dito sa kautusan ito? Oh, di ba? Una, na ang kautusan pa lang ito, lahat ng kautusan ay kinasiyahan ng Diyos. Galing sa puso ng Diyos, hindi galing sa kapitbahay, hindi galing sa tatay mo, hindi galing sa nanay mo. Galing sa Diyos yan. Utos yan ng Diyos. Kautusan ng Diyos. Ano? Kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ito po mga kapatid, katotohanan po ito. Hindi natin pwede mag-disiplina ang ating anak sa sarili natin kaunawaan. Kukontra yan sa iyo. Hindi natin pwede disiplinahin ang ating mga anak sa sarili mong kagustuhan. Dapat ipamantayan mo sa Diyos. Ipaunawa mo sa Kanya. Anak, mali po yan. Base sa salita ng Diyos. Ano pa? Sa pagsaway sa kamalian. Pag ginagawa ng anak natin, taliwas sa salita ng Diyos, mali yan.
Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi sinasabi ni Pastor. Hindi sinasabi ni Brother David. Hindi sinasabi ni Brother Raymond. Sinasabi ng salita ng Diyos. Oh. Makita natin ng ating mga kapatid sa Panginoon, mali ang ginagawa. Sawayin mo siya. Oh, why? Base sa salita ng Diyos. Diba? May mga young people dito, aware ko kayo, kami dinaanan na namin ni Pastor yan, nung kabataan, maski si Pastor Ancio, sinabi niya, sa preaching niya, dinaanan na rin niya Lalo sa mga kalalakihan natin dito, huwag kayong chick boy. Diba? Na pagdating dito, iba, pagdating doon, iba. Pagdating sa kabila, iba. Diba? Mali yan, base sa salita ng Diyos. Diba? Pamantayan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga kayo tinuturuan ng magulang nyo kung ano yung tama. Ano pa? Pagtutuwid sa likong gawain. Likong gawain. Ang naman mga kapatid, tawarin mo ako, Panginoon. Ang naman pagdating dito, banal-banalan tayo. Paglabas, hindi tayo banal. Diba? Totoo po yung preaching. Alam mo, hinahanap po yung preaching ni Pastor Ansel kahapon napapaimin ako Diba? Kasi yung preaching niya, yun ang preaching nakakilala ko sa Panginoon. Yun ang preaching ng aming pastor. Mabigat. Pag talagang nagbaba ng salita, tagos sa puso. Kaya kami ni Brother Willie kahapon, duguan duguan kami ni Brother Willie. Talagang totoo po yun. Kaya sinabi ng salita ng Diyos pagtutuwid sa likong gawain. Pag itinutuwid ka ng salita ng Diyos, totoo yan, masakit. Pero ikatutuwid ng buhay ng tao. Pagkakaroon ng tamang pananampalataya, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, itong salitang ito, yun ang i-apply natin sa ating tahanan. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Patiin mo kaya ang sarili mong unawa, sarili mong isipan, sarili mong gawa, maituwid mo yung buhay mo? Kayo po ang nakakaalam yan kung kaya niyong gawin na ituwid ang sarili niyo. Kaya mo lang maituwid, maiayos ang buhay mo sa loob ng tahanan na magkaroon kayo ng tamang pananampalataya kung ang iyong pananaw ay nababase sa pamantayan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, abo ko nga mag-preach ang kapatid ko po kagabi ay nakausap ko uli. A simple illustration uli. May kapatid po ako sa abroad, sa Canada, pastor. At na-share niya sa akin kagabi yung burden niya sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa bawat pamilya. Yung kapatid ko po ngayon ay wala sa Calgary. Nandun po siya sa Winnipeg. Pastor, kilala mo naman si Mark, yung pamangkin ko, di ba po, na-meet niya. At kagabi po ay nag-zoom kami nung kapatid ko, nag-Bible study kami. Sabi niya sa akin, Weng kasi ang tawag niya, pastor. Wala ako ngayon sa Calgary. Kung saan ka ngayon, kuya? Nasa Winnipeg ako ngayon. At ang unang ginawa ko rito ay dinalaw ko po yung pinayuner kong church at lumaki na po. Sabi niya, hindi man ako nagkuhan doon. Pinapakita niya na ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay nagkakaroon ng mabuting bunga. Sabi niya, na-bless ako rito, Weng, kasi yung church na iniwan ko rito way back 2015 ay malaki na at marami siyang membro. At dinalaw ko po yung aking anak para malaman ko kung ano ang kalagayan nila. At tuwa ko din, nakita ko yung pamangkin ko. Yun po ay na-meet na po ni Pastor. Yun po ay Canadian Air Force. Sa makatuwid, lumaki po yung batang yun. Lumaki siya sa loob ng simbahan. Tanda ko po yun, nung umalis sila sa
sa Pilipinas, siguro mga 5 years old. At doon na siya lumaki sa church. At ang kaganda po, hanggang nagkaasawa siya, nagkaanak siya, nandoon pa rin sa church yung kanyang pamilya. At ganoon din nawa sa atin, mga mahal sa buhay. Na yung itinuro natin, kung gusto natin magkaroon ng tamang pananampalataya, at kung gusto natin na ang Diyos ay Diyos ng ating tahanan, ay ituro natin sa ating mga anak yung kautusan ng Diyos. Ituro natin. Natuwa ako dahil yung anak nung pamangkin ko, lumaki rin sa church. Lumaki rin sa church. Di ba, isipin mo nga yun, galing sa tatay niya, ganun nga yung explanation ni Pastor, ni Brother David, na galing sa third generation na siya galing kay Pastor Daria, kay Pastor John, kay Brother David, at pag nag-asawa si Brother David, balang araw, yung anak niya ay ituturo niya at hubugin sa Panginoon. At tayo po bilang mga anak ng Diyos sa lugar na ito, yun nga po, kailangan natin ituro yung mga kautusan ng Diyos sa ating mga anak. Pangalawa po, sa verse 7, nakalagay dyan, tingnan niyo po sa verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Sa mga bata, sa mga anak, teach them diligently. Ituro sa ating mga anak upang sundin at gawin ang kanyang utos. Hindi lang siya ituro. Hindi lang siya ituro na malaman ng mga anak natin yung kautusan ng Diyos, kundi sundin at gawin ng mga anak natin sa loob ng tahanan. Mga bata, ha? Baka naman yung ating mga Biblia hindi na nabubuklat. Inaamag na. Alala lang po, teach them diligently. At ang rule na ito, rule ng magulang na ituro sa ating mga anak. Marami na po akong, kasi ako po lumaki sa church Lumaki ako, worker ako sa church. Kumbaga, on and off ang nangyari. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Dahil alam ko ito ang tama. Dahil kung hindi ito ang tama, hindi na ako bumalik sa Panginoon. Kaya nga, ituro sa ating mga anak upang sundin at gawin ang kanyang kautusan. Kaya ako sinasabi sa inyo, nung kabataan ako, worker ako sa church namulat ako sa katotohanan. Nakita ko yung tama. Sa kami magkapatid, ako ang unang naging pastor doon bago yung kapatid ko Ako ang unang nag-worker, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Pero alam ko naman yung panawagan ng Diyos, hindi talaga ako magpastor. Pero alam ko na magiging katuwang ako sa gawain ng Panginoon. At alam ko, kaya yung mga anak ko, kahit anong nangyari sa buhay namin, hindi ko sila dinala sa Mormons. Hindi ko sila dinala sa ibang iglesia. Hindi ko sila dinala kung saan-saang simbahan. Ibinalik ko sila kung saan ko nakilala at nalaman ang katotohanan. Kaya kami nandito ngayon. Simulang nakakilala ako sa Panginoon, 1995, until now, isa lang ang iglesyang naniniwala ako na nagtuturo ng totoo, nagtuturo ng kaligtasan, nagtuturo ng patungkol sa Diyos. At itong iglesia na kinabibilangan natin. At itong iglesia na ito po ang katuruan nito ay ito po ang ituturo ninyo sa inyong mga anak upang kanilang gawin at sundin sa buhay nila. Kung gusto niyo magkaroon ng tamang pananampalataya ang inyong tahanan, pangalawa, ituro sa ating mga anak upang sundin at gawin ang kaniyang kautusan. At panghuli po,
kung makikita mo nito, mahirap sa lahat yung parang literal na sinabi, itali daw eh. Di ba? In verse 8 and 9, makikita mo dito, di ba? Na, thou shall bind them for a sign upon thy hand, and they shall be frontlets between thy eyes, and thou shall write them upon the posts of thy house and on thy gates. Alam niyo po, kung sa literal na tao, tingnan mo nga yung itali mo, yung tali ilagay mo sa liig. Di ba? Walang tandaan. Oh, grabe ka. Bakit gano'n ini-emphasize ng salita ng Diyos ito? Kasi once na ang bata sa loob ng tahanan, naturuan mo ng tama yung kanyang natututunan hanggang sa huling hininga ng buhay niya, hindi yan mawawala sa kanya. Hindi yan mawawala sa kanya. Kaya na, hindi na ako nagtataka yung ninang namin sa kasal eh. Yung bahay nila, punong-puno ng Bible verse. Kusina, kwarto, sala, wala kang makitang litrato ng artista doon. Wala kang makitang litrato ng idol doon. Wala. Makita ka puro Bible verse. Amen. At sinabi naman dito ba, kahit sa poste raw eh. Sa poste ng inyong mga tahanan. Tanong ko po, yung pong nakakaaluan sa buhay. Yan. Ibig sabihin, yung may mga kakayanan sa buhay. Yung bang bahay natin, may mga Bible verse. Oh, bakit ganun kayo makatingin? Kwan lang ito, parang challenge lang. Kasi kaya ko nasabi, kasi yung sinabi na sa Biblia eh, poste raw. Pati mga pintuan, tarangkahan. Ilagay daw. Sa ating bang tahanan, may Bible verse pa tayong nakalagay doon. Ang nakita ko lang dyan, si Brother Joe. Pastor, di ba? Nung pumasyal ako sa Rosco, may nakita ko doon. Mga Bible verse sa dingding ni na Brother Joe. Kayo po, sa inyo, tanong lang po, sa bahay nyo ba may Bible verse kayo na nakalagay sa dingding ng inyong bahay? Kasi nakalagay dito, thou shall bind them, thou shall write them. Hindi lang siya i-bind, i-write them pa. Kompleto na. Diba? Mga kapatid, napakaganda po ang family camp natin ngayon. Dahil una, may mga bago tayong kapatiran, bagong mukha, na pwede nilang i-apply sa buhay nila, sa tahanan. Ang Diyos ng aming pamilya, paano magkaroon ng tamang pananampalataya? Una, ilapit mo ang iyong mga anak sa Diyos. Pangalawa, turuan mo silang mahalin ang Diyos sa buhay nila. Higit sa lahat, yung conclusion natin. Bago ako magtapos mga kapatid, mga mahal sa Panginoon, isa lang ang verse na pwede niyong ilagay sa kaisipan at puso ng mga anak natin. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Iyan niyo po sa Biblia niyo. Dito po tayo magtapos bago po tawagin si Pastor. Ecclesiastes chapter 12. Nakita niyo na po ba? Kasi po, ito po ang ating pundasyon sa ating tahanan. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito po ay sulat ni Haring Solomon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Sa kabuuan, kung ano man ang nangyari sa buhay mo, kung ano man sa loob ng inyong tahanan, ito po ang dapat ang kabuuhan. Fear God
and keep His commandments. For this is the whole duty of man. The whole duty of the family. The whole duty of parent. Ito po ang bukod tanging katungkulan ng magulang sa tahanan na ituro ang kanyang kautusan. Pastor? Napakalinaw sa ating mga kabataan at sa ating pong mga adult. Lalo na po doon sa mga nasa malapit na sa pagpapamilya. May trabaho na. Nagpaplano ng magpamilya, pero yung kanyang puso, di pa niya naturuan. Hindi pa marunong manindigan, wala pang integrity, hindi pa niya tinuruan ang sarili niya. Paano mo nga ituturo yun sa magiging pamilya mo at magiging asawa mo, tapos nakuha mo lang, nakursunadahan mo lang. Ang masakat doon, hindi pa save. So, napaganda, ituro. Ano po? Turuan ng bata na magkatakot. At ito ang pinakamaganda sa conclusion niya. Pakilabas po yung Ecclesiastes na yun, ha. Minsan wala na ito sa mga memory verse ng mga simbahan ngayong panahon. No, ako yung paparating ng high school, grade 5, pag grade 6, nakikita ko to sa bawat napupuntahan namin simbahan. Nasa likod. Anong ulit yun? Ano yun? Ecclesiastes, di ba? Ito yung whole duty of man. Magkaroon ka ng takot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Pero anong nangyayari po ngayon? Ayon sa tinuro ni Brother Raymond, nagsikap naman yung ama, nagsikap naman yung ina. Kaya lang yung bata may sariling kalukuhan ang puso. Because the heart is the deceitful above all the members of the body. Nung nakita niya, na doon sa school, at least pinagmamasdan ng kaklasmate niya, iba itong kaklase natin, pino kong kumilos. Aba, nung nakita ng mga kaklasmate niya, tinukso na kumilos ng parang walang Diyos, walang takot sa Diyos, nadala. Pagdating sa bahay, pag-uwi sa bahay, hindi man lang natanong ng magulang. Nung si David po, second year dyan sa Mons. To be exact, second year high school. Pag-uwi niya, tinatanong ko, anak, ano bang nangyari sa school? Baka nakakuha ka ng mga basurang salita doon, tanggalin mo yan bago ka pumasok sa bahay. Alam niya yan. Isang araw, nadinig ko, nagigitara siya. Narinig siguro niya yung magandang beat ng string ng gitara sa kanyang kaklasmate. Sinubukan niya rito, narinig ko, nak, anong kanta yan? Hindi ko naintindihan. Hindi yan kanta ng langit. Tinigil niya ang kanyang pagtugtog. Kayo ba, pag nasa bahay kayo, pinababayaan lang kayo ng magulang niyo eh. Pinababayaan lang kayo ng kuya niyo. Pinababayaan lang kayo ng ate niyo, lalo na. Kasi isa rin sila na nakikigaya sa mundo. Ngayon ang tanong, bago tayo mag-close, dahil maubos ang oras, papalit na ang bagong taon. Ganun ka pa rin ba sa pagbagong taon? The same ka pa rin bang bata na ayaw sumunod sa Biblia, ayaw magbasa? Tinutulog-tulugan nyo lang kasi. Tingnan mo yung isang yan, lalaway na. Di ba? Nandito tayo, sabi nga doon sa preaching nung Sunday, pambira, ilang araw pa lang Pag para sa Panginoon, tutulugan natin. Pag para sa outing, ay sisiguraduhin ko sa inyo sa outing, sigurado ko sa inyo, hindi na kayo matutulog, tama? O sinong pupunta sa outing sa bukas? Hindi na kayo matutulog, sasabihin ko sa inyo. Kaya mamaya, magbabantay talaga pag may nakita kong nagpapartakbo dyan, sisinturinin ko Hindi na tayo natuto, tagal. Yung mga preacher dito, lahat ginawa na. Bakit hanggang ngayon, nandoon ang inyong mga isip, na para bang walang Diyos na naglalang sa'yo, na nagbabantay sa atin habang tayo nag-worship pag Sunday. Minsan nakakaano sa isang ama. Anak, ano bang gagawin ko sa iyo? Although hindi namin kayo kayang iligtas, pero may kaisipan na kayo, tama? Basahin natin, ito na ating memory verse sa pagbagong taon. Okay? Let us, sabay-sabay po, basa. Let us
Op, dahan-dahan. Ayan na naman kayo, para kayong mga katuling ko pag nagbabasa eh. Ramo-ramo. Oh, ramis-kumis-kumis, lukas, kulurom, kukakulang maitom. Tapos. Ano ba yan? Dahan-dahan. O Tagalog na lang, para hindi kayo naglalabo-labo. Tagalog, ito ang wakas ng mga bagay. O sabay-sabay, ito ang wakas. Lahat ay narinig sa Diyos. Number 1. Number 2. Otos. Oh. Okay, kayong dalawa tayo. Okay, sige. Memorize nyo, dali, dali. Pakita nyo sa kanila na kaya nyo memory verse ito sa New Year. Sige, dali, tayo kayong dalawa. Bilis. Tayo, okay. Pasada, isa. Tungkulan, talikod. Okay, sige, recite. Dali. Dali, recite, talikod, talikod, dali. Tutulungan namin kayo, sige. Talikod. Okay, ito. Number 1. Number 2. Mga utos, sapagkat oh, ito ang challenge ko sa inyo. Tingnan niyo, anong grade kayo? Oh, anong grade kayo? This is my challenge to you. Tayo magsitayo. At ngayon, kung nakita nyo na kaya ng mga batang ito, na isaulo ito, mas kaya nyo ito. Tama? Kaya nyo? Hindi. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa napakadang mensahe. Tungkol na tungkulin pala namin. Inutusan, tinuruan na kami ng mga nauna sa amin, mga ninuno sa amin. Salamat po, may nagpatuloy sa aming pangalawang mga henerasyon. At ngayon po ang pangatlong henerasyon, Panginoon, nandito. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mong mga preacher mula kay Preacher David, kay Brother Raymond, at kay Pastor Ansel Linggo. Naharanaw, Panginoon, na bago maglipat ang taong ito, maalala namin, sapagkat ilalagay namin ito sa aming mga dingding, sa aming mga notebook, sa aming mga daliri, na ito i-memorize natin, na kami matakot sa Diyos, sapagkat ito ang katungkulan ng mga tao, sundin ang kanyang utos. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, wala pong titingin. Papalit na ang bagong taon. Mangangako na naman tayo, Lord, magbabago na po ako. Pagdating ng Pitsa Dos, balik ka sa dati. Nakakatakot sa isang galit na Diyos, sa isang sinungaling na tao, na mahulog ka sa kamay ng Diyos na galit sa iyo. Kaya habang po nandoon pa ang bagong taon, may ilang araw pa tayo, narinig natin ang buong tungkulin, ang buong duty ng isang tao na nakakilala sa Diyos. Hindi lang nakilala, kundi talaga may connection tayo sa Diyos, na sundin siya, matakot tayo sa Kanya, sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng bawat isa. Bago po tayo mag-pray, habang bukas po ang altar, nandiyan ang Panginoon, kausapin ninyo, Panginoon, gusto ko pong balikan na yung mga iniutos at naunawaan kong salita ng Diyos mula ako nang mapunta simbahang ito. Gusto ko pong magamit ulit. At gamitin mo ako sa ibang mga kabataan na maitulungan ko sila, na maituwid sa kanilang mga pagkakamali kung sakaling sila po ay nakikita ng bawat isa na medyo lumalayo sa iyong mga kautusan. Panginoon, bago po magbagong taon, harinawa, gamitin mo ako sa aking mismong kapamilya na madala ko ang Diyos sa gitna ng aming tahanan na medyo nakakalimutan na. Lord, bago po magbagong taon, ang nagawa ko nung nakarang taon, puro pagpapasaway sa simbahang ito, sana, Panginoon, pagpasok ng bagong taon, matutuwa ka una sa akin na ako po'y magbabago na dahil susundin ko na ang iyong mga utos, babasahin ko ang iyong salita sapagkat papalakasin ako nito. Ang iyong salita pag binabasa ko, bibigyan ako nito ng kalinisan, bibigyan ako nito ng katatagan, at magbibigay ito sa akin ng pag-aalaala sa iyo na hindi ako makakagawa ng anumang kasalanan sa iyo sapagkat binabasa ko ang iyong mga tagubilin, ang iyong salita. Bago tayo mag-pray, meron po ba sa inyo, kabataan, adult, young people, bago magbago ang taon, bago maglipat ang taon,
Mangako kayo sa Panginoon. Hindi sa pastor, hindi sa simbahan. Mangako tayo sa Panginoon, babasahin ko ang iyong salita. Magkakaroon ako ng malaking takot sa iyo. Susundin ko ang lahat ng sinasabi mo upang maging maayos ang buhay ko sa aking pag-aaral, sa aking pagtatrabaho, hanggang sa pagdating na ako'y magpapamilya, ipipili mo ako ng the best at hindi ako magpipili ng para sa akin. Would you like to do that before we pray? Young people, teenager, bago magpalit ang taon, balikan natin ang Panginoon na siyang nagdusa, siya'y binugbog, siya'y nagdugo, siya po ay dinurog ang muka, sinaksak sa tagiliran upang maging malinis ka, subalit dahil sa mundo ay na-impluensyahan ka, bumalik ka muli sa Kanya bago ang taon. Habang bukas po ang altar, mayroon po ba sa inyo nakakausapin ng Panginoon bago po kayo magkaroon ng mga problema, bago maging huli ang lahat, unahin natin ang Panginoon. Bago tayo mag-pray, mayroon po ba? Kung wala na po, ako po'y naniniwala na kahit anong gawin namin bilang mga ginawang leader sa lugar na ito, kahit anong gawin namin sa pangangaral ng salita sa inyo, ay nagmamatigas ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, hari nawa Panginoon, ang nangyayari sa aming kalipunan, sa aming kalagitnaan, ay huwag pong maghari ang katigasan ng aming mga ulo at aming mga desisyon. Bagkos ang Banal na Espiritu po magunbik sa bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang mangyayari sa next year, hari nawa Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming mga narig ngayong umagang ito, kahapon, kagabi, na magpaalaala na ang aming tungkulin, magkaroon ng takot sa iyo, sundin at gawin ang iyong mga inuutos, sapagat yun ang aming whole duty bilang iyong mga nilalang. Lord, narito po ang aking mga kapatid, ang mga kabataan, ang mga pinagkaloob mo sa amin na aming alagaan sa panalangin. Kung ano man po nasa puso nila, di namin po tarok, Panginoon, at di namin nalalaman. Ikaw lang po nakakakita ng kanilang mga puso. Ano man ang kanilang desire ngayong bagong taon. Hari nawa ang aking prayer, Panginoon. Unahin kanila sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga anumang nasa unahan nila, ikaw ang priority sapagkat ipapriority mo rin sila sa iyong mga pagpapala. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ito po ay aming lahat panalangin at inihiling. Alam namin, naniwala po kami. Natutulungan mo po sila sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. David. Okay, so bless ba kayo sa message? Yan, especially ang isang tatandaan natin doon. Huwag niyo po kakalimutan na ang application at observation ng mga bagay na binigay ng sa pananampalataya ay dapat hindi lang hanggang dito, no? Apply natin, especially pagtapos ng kampo, lahat ng natutunan ninyo, baka wala nang natira, no? Lalo na mamaya, puro na tayo bakbakan na sa games. Kaya bago mag-family challenge, I hope may natutunan kayo ngayong umaga. Meron po ba? No? Sa lahat ng kanina sa devotion, hanggang sa divided session, hanggang ngayon sa preaching. Okay? So ngayon, hindi, tayo ngayon ay pupunta sa mga konting